masaya tayo sa araw na ito dahil meron tayong mga kapatid na muling nakita. Na matagal na natin nami-miss. Tulad ni Jawad. Bro Zoa, si Jawad, si Kuya Zia, si Z lang pala si Z. Z. Bro, At Z. syempre yung mga bisita natin na mahal din natin, malapit din sa puso natin si Minmin. Kaya wala na daw sa stat. Ha? Tingin ba di siya kilala eh? Sige. Tsaka yung dalawang brother, hindi na kilala yung dalawa. Hindi ko kilala yung dalawang brother. Atay mo na lang, oh. Min, ikaw na ako naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Al-Amin Absari. Tagal na po ako dito sa Qatar. Magkaibigan po kami ni Basmin. Matagal na kayo magkaibigan, bro? Hindi siya pupunta. Hindi, ngayon ko lang kasi nakita eh. Ang tagal-tagal na dito eh. Assalamualaikum mga brother. Tempa rin Brian. Tagasaan mo? Tagasaan? Mangalid. Wow. Assalamualaikum brother. Allah. Muhammad Khan, awali tagal na rin po brother. Masyaallah. Tagasaan. Tambagan din po. Kasama ka. May second demotion. Saan sa Samanga, sir? Isa taga Mampang, isa taga Baliwasan. Maria sir. Santa Maria. Mga mayayaman yan pag Kansari. Masyaallah. Mga balawasan season. Balawasan, mashallah. Okay, mga businessman yan pala. Min, hindi ko min? Lower Calarian. Lower Carolina. Ingatan nyo na. Okay, mashallah. Barakallahu fikum. Kami ay natutuwa sa mga brothers natin na bumibisita. Yun yung request natin sa mga... Alam natin, pumunta tayo rito, ang primary purpose natin ay magtrabaho. Pero hindi naman masama na i-grab natin yung opportunity na makuha natin yung concept na eating two birds with one stone. No? Hindi naman siguro masama. Kapag ka hindi siya nagko-conflict sa pinaka-primary purpose kung bakit tayo nandito, bakit hindi natin gawin? I-maximize yung benefit natin sa oras. Kasi yun yung mga bagay na kapag nawala na, hindi na natin pwedeng ibalik. So opportunity na nandito tayo, binigyan tayo ng alhamdulillah ng Qatar government na may establishment to. May mga gusaling katulad nito na may nagtuturo tulad ni Sheikh Rakib, mashallah. Sheikh Rakib na walang sawa at handang turuan kayo sa mga basic na dapat matutunan ng isang Muslim. Duha to Al-Qur. Doha to Al-Qur. Mashallah. So, nagpapasalamat tayo sa kanila, sa kanilang pagsusumikap. Estudyante lang talaga ang mag-decide sa kung ano yung tatahakin niyang daan sa pagbabago, pagde-develop ng sarili. Kung ang cellphone kailangan i-upgrade, lalo na siguro yung ating pananampalataya kay Allah. Every now and then, pagka old stock na yung cellphone natin, iPhone 10, 6, hindi ka na pwedeng mag-update. Kaya may pagkakataon talaga na sinabi ng propeta, may darating yung panahon, yung hindi busy, magiging busy na sila. Yung mga matatanda, wala na silang madadahilan kasi lumagpas na yung oras ng kanilang kabataan. I-grab natin. Wala na siguro tayong madadahilan. No? So
So congratulations sa lahat ng mga nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Yung iba rito kasama na natin. Bago pa ako pumunta rito, nandito na. Sa Saud. Oh, Sir Saud. No? So, Abdurrahman, kasama niyo dyan. Hindi, sold lang. Mashallah. So, congratulations. Pati na rin sina Muhammad Zain, sina Yunus. Allahu Akbar. So, yung iba, bago sa journey na ito, pagpatuloy lang po natin. Dahil yung blessings ng Allah, marami siyang form. Yung blessings. Yung iba, sa monetary, which is karamihan sa atin yun yung na-identify nilang blessings. Masayang masaya sila kapag merong monetary return equivalent dun sa binibigay sa kanila ng Allah. Pero yung iba, benefit ng good health. Yung iba, subhanallah, bumibisita kami sa hospital every Monday. Makikita nyo, kailangan na nila ng machine para i-circulate yung kanilang blood. Kasi patay na yung kanilang kidney. Hindi na nalilinisan yung blood nila. So bago pa man dumating yun, mahina na, hindi na, ano na lang, utak na lang siguro yung gumagana. Mahina na yung katawan. So bago dumating yung mga bagay na yun, let us grab the opportunity. Okay? Ano to, it goes for all. Sa lahat ng mga nag-aaral dito, pati yung bisita natin, kahit hindi na rito, available po sa Panam, available sa Katarges, available sa mga small gatherings. Sheikh Ben, nagtuturo yun. Oh, continue. Learning should not stop. No? Okay? So, tawagin na natin. Sinong naka-assign ngayon? Ay, gusto niyang mag-level up sa kanyang profession, kahit magsinungaling, basta okay sa superior niya. No? Good shot siya. Okay siya. So, lahat ng mga yun, hinahabol-habol natin yung gains na makukuha natin sa makamundong buhay. Ang sabi, hatta zurtumul Makabal. So, sobrang habol-habol mo kung sa gusto mo. Sabi, hatta hanggang zurtumul makabir. Dadalawin ninyo na ang libingan. Kalla sawfa ta'lamu. Ano yan? Kalla, tunay na malalaman ninyo. Thumma kalla sawfa ta'lamu. At in-emphasize ulit na malalaman talaga ninyo yung consequences ng pag-ahabol ninyo na yan. Oo, doble. Ano? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Indeed, if you were to know your faith with certainty, kapag ka namatay na kayo, nakita na natin yung mismong reward na ibibigay sa atin. Yung iba nakikita na natin na hinihila na ng mga anghel. Pabaliktad yung mukha niya nasa ground. Yung parusa na makikita mo, hinihila siya ng mga malalakas na mga anghel. Sa harapan mo na. Doon ka na mag-internalize, huli na. Sabihin mo, ya Allah, pwede mo ba akong ibalik sa dunya? Pupunta na akong Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Merong lam, merong pang double nun. Double emphasis sa Arabic. Nasabi, katunayan at walang pagdududa, makikita ninyo ang kaparusahan ng impyerno. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Sir, Salamat. Okay. No problem. Tajmul bay. Ziyada. Ha? Ziyada. And the ayah continues. Ang point po natin dito, in-encourage natin lahat ng mga kapatid natin mag-aral ng Arabic because the effect of reading Arabic
and understanding it through the language Allah subhanahu wa ta'ala have chosen, iba yung effect nun. As if Allah is directly communicating with you habang nagsasala ka, dapat sa puso yung tama. Kapag sa puso yung tama, yung actions nun iba. Pero pag dumaan lang siya, walang pagbabago sa ating pakikitungo sa ibang tao. Ganun pa rin tayo, egoistic, sabi nga nila. Narcissist, wala siyang pakialam. Sarili niya lang yung iniisip nila. Selfish. Walang pagbabago eh, hindi niya naramdaman yung aya. Bakit kailangan 17 times na dapat magbasa ka ng aya kahit maikli sa sala mo para i-twist yung puso mo towards remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag yung worship natin naging cyclical lang siya, paulit-ulit lang. Para siyang naging yes, naging habit na lang natin. Uy, kung sa inyo ako Muslim, mag-iyak magsambayan, magsambayan kita. Sakali, in effect niyan to kill mo, how is it? Ano ba siya? May nagbabago ba siya? Again, it is an invitation from the institution of FANAR sa lahat ng estudyante natin na let us grab the opportunity to learn more about our religion, our Creator, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without further much ado, I would like to call on Mr. Ruel para sa kanyang Si Rashid muna. Si Rashid muna. Bismillah, Rashid. Kalahati lang yung Walang sisina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna la illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونبه الأمة وجاهد بالله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسدات فإن الحسدات يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطن.
Ang paulugan po ng kunting natutunan ko doon sa sukot ba kanina ay yung sinabi ng khatib. Sabi niya, ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan niyo, sabi niya yung inggit. Dahil sabi niya ang inggit ay kakainin niya yung mga mabubuti niyong gawa. Tulad ng pagkain ng apoy sa panggatong. Wabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung iba, dahil nga galing kang Qatar, to, ikaw na to, alam niya, bata Qatar ko. Arab sa tulang niya rin. Next time yan, to rin ako magsambayang dito. Lumayo. Hindi ako makilala dito. Diba? So, hindi ganon. Dapat quality pa rin kasi may opportunity tayo dito. Meron tayong oras. So, magsusumika po tayo. Alhamdulillah, barakallahu fiqh sa Bro Ruel sa kanyang pagpapractice sa pagkukutba. Mashallah din nagdagan yung iba, nagbigay ng hadith, plus nagbigay pa ng explanation. Okay yun, the best yun. Perfect. Ang pwede lang natin i-develop pa, kaya sabi ko kay Rashid, dapat naka-record para tingnan natin kung ano pa pwede i-develop natin. Personally, ang masasabi ko, alhamdulillah, yung calmness ng pag-deliver natin, alhamdulillah, isa sa mga positive yun. Yung hindi ka nagmamadali. Meaning, alam mo yung sinasabi mo. Pagka dahan-dahan ka, alam mo yung sinasabi mo. Hindi yung parang ang robot. Okay? So, dahan-dahan, meaning, alam mo kung ano yung sinasabi mo. Nakaka-build ka ng trust sa listener mo. Second thing, especially sa Philippines, mahalaga yung pronunciation natin ng Arabic. Okay? Sa Philippines, kahit hindi tama yung sinasabi mo, pero pag nakarinig ng Arabic sa'yo, aling marini. Ano aling marini? Pinagtagpi-tagpi lang pala yung Arabic na nakuha rito. Pero maganda yung pronunciation. Mali pala yung mga construction. So, isa sa mga dapat i-develop natin yung pronunciation natin ng Arabic. Kasi nakaka-add ng weight yun dun sa speech natin. Okay? Third thing, pag mali yung pronunciation natin, naiiba yung meaning. Okay? So, ang gusto natin, meron magaling or walang magaling sa tagapakinig natin, correct pa rin yung pronunciation natin. Okay? So, Bro Roel, make sure yung mga words, kasi nasanay tayo, especially yung mga born Muslim, may mga certain letters na nasanay tayo hindi i-pronounce na kailangan natin i-verify, make sure na correct yung pronunciation. Paano natin gagawin yan? Through practice at pagpapakorek. Like for example, Sheikh Zaki, alhamdulillah, nandyan. Kung gusto niyo ipo-correct yung pronunciation niyo ng ayat, Sheikh Zaki, hafid ng Quran, memorize niyo yung Quran, pwede niyo iwasto yung mga pagkakamaling pronunciation natin. Sama niyo na yung hadith kung gusto niyo ipa-correct sa kanya. Okay? So, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, mashallah. Ang next na nakalinya sa atin, next week ito, next week. Ibro Dasiwan, Ibro Muhammad. So, hindi makawaidas at ini Ibro Omar. Absent ako. Ha? Ha? Na bro. Okay. Bro Omar, iba ni Bro Jamil. Si Jamil ini. Jamil Ari. Okay. So inshallah Bro Omar, pakisabihan na lang si Bro Jamil ha. Inshallah. Bro. So jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Welcome again sa ating mga bisita. Mashallah.